Mapagpalang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa aming guro sa Dulaang Filipino na si Dr. Dennis Binucura. Isang mapagpalang araw po sa inyo, sir. Ako nga po pala si Binibining Mater Rizami M., 22 taong gulang at kasalukuyang nakatira sa Barangay Pandanon, Mabinay, Negros Oriental. At ako ay kasalukuyang nag-aaral sa Negros Oriental State University, Mabinay Campus na kasalukuyang kumukuha sa kursong Bachelier sa Sekundaryang Pangedukasyon Meteor sa Pilipino na nasa ikatlong baitang na. At ito po ang aking doble cara. Picture na, Siguro ang ganda-ganda ng cellphone nito. Siguro naka-iPhone ko. Sana ako din. Sana balang araw magkaroon din ako ng mamahaling mga gamit, yung iPhone, yung mga magagandang damit. Tapos yung basta, parang ang sarap siguro sa pakiramdam. Nay, aalis po kayo? Ano pong gagawin niyo sa luggage niyo? Bakit dala-dala po ninyo yan? May pupuntahan po ba tayo? Nay, aalis ka po ba? Mag-iibang bansa ka na? Nay, ba't mo pa kami iiwan? Stable naman po tayo ah. Okay naman po tayo. Huwag na lang kayong umalis, Nay. Hindi mo ba kami mamimiss, Nay? Iiwan mo na ba talaga kami, Nay? Anak, huwag kang mabibigla ha. Aalis ako. Mangingibang bansa ako. Alang-alang sa kapakanan mo. Para naman mabuhay ka ng mas maayos, ng mas maganda. Diba kanina lang, sinasabi mo na sana makabili ka ng mga magagandang damit at mamahaling cellphone at iba pa? Gusto kong maibigay yun sa iyo, anak. Alam mo namang mahal na mahal kita. Hindi ko ito gagawin alang-alang sa aking sarili. Nay, hindi ka na po ba namin mapipigilan? Aalis ka na po talaga? Nay, paano na po kami ni tatay? Iiwan niyo na po ba kami ng ganun-ganun na lang? Kahit sabihin niyo po na para sa amin yung kaya kayo pupunta ng ibang bansa. Pero mahirap pa rin yun sa amin, Nay. Pero, alam mo, wala na kaming magagawa. Kung yun na talaga yung desisyon mo, may magagawa pa ba kami? Kung may ticket ka na, kung aalis ka na, iba, puno ng gamit na yung luggage mo.
Kaya hindi ka talaga namin mapipigilan, Nay. Kaya sana, balang araw matatanggap rin namin na aalis ka para sa amin. Siguro sa ngayon, mahirap man itong intindihin. Pero sana pagdating ng araw, maiintindihan din namin ang iyong gagawin alang-alang sa amin ni Tatay. Kaya, Nay, mag-iingat po kayo doon, ha? Mamimiss po kita. Alam mo naman na mahal kita, anak. Gagawin ko para sa'yo. Kaya kung ano man ang iyong kahilingan, ay aking ibibigay. Kaya sana, pumayag ka na aalis ako, na mangingibang bansa ako. Hindi ko ito desisyon. Hindi ko ito sariling desisyon, anak. Gusto kong maintindihan mo ako. Mas mahirap at masakit man sa akin ang malayo sa inyo. Ngunit kailangan ko itong gagawin. Kailangan ko itong gawin upang mabigyan kayo ng maganda at marangyang buhay. At para mapagtapos na rin kita sa iyong pag-aaral. Sana anak, maintindihan mo ako at balang araw maiintindihan mo rin ako. Maraming salamat, anak, dahil naintindihan mo na ako. Sana naman, mag-ingat kayo rito. Sana pag alis ko, huwag mong papabayaan ang iyong sarili. Mag-aaral ka ng mabuti, anak. Dahil pupunta lang naman ako ng ibang bansa alang-alang sa iyo. Para makapagtapos ka ng pag-aaral. At para mabigyan kita ng maginhawang buhay. Sana naman, anak, huwag mo akong bibidyoin. Sana sa aking pag-alis ay mag-iingat kayo. Anak, maraming salamat. Palagi mong tatandaan na mahal kita. At gusto ko makapagtapos ka ng pag-aaral. At gagawin ko ito alang-alang sa iyo. Anak, mag-ingat po kayo palagi rito, ha? Nay, mag-iingat po kayo doon, ha? Baka kasi ano gawin ng mga amo niyo sa inyo, Nay. Nay, kung mayroon po kayong bakanteng oras, huwag po kayong makalimot na tumawag sa amin ni Tatay, ha? Palagi niyo po kami i-update kung ano po ba ang nangyayari sa inyo doon sa Canada. Nay, mag-iingat po kayo. Lagi mong tatandaan na mahal po namin kayo ni Tatay. Mag-ingat ka po doon, Nay, ha? I love you, Nay. Ay, ang dami pala namin gagawin. Anong uunahin ko dito? May assignment pa. May long quiz pa kami. May video pang pinapagawa. At kung ano-ano pa yun. Saan yung uunahin ko dito? Paano ko to gagawin? Hatiin ko katawan ko para matapos ang aking mga gawain? Nakakalungkot naman isipin. Sana nandito si nanay. Sana magagabayan niya ako. Bibigyan niya ako ng payo. Kung ano nga ba ang dapat kong uunahin. Nakalimutan ko pa. Maliban sa mga gawain, mayroon pa mga bayarin. Wala na kaming bigas doon sa bahay. Wala na kaming grocery. Marami pang bayarin sa school. Hihingi na naman ako ulit ng pera kay nanay. Palagi na lang ako nang hihingi ng pera. Baka sabihin ni nanay na hingi lang ako ng hingi. Naaawa na din ako kay nanay. Ang hirap-hirap siguro ng pinagdaanan niya doon sa Canada. Pero sana naman, nasuklian ko rin ang kabutihang ginawa sa akin ni inay. Hello, anak? Kumusta na kayo dyan ng tatay mo? Ah, mabuti naman kung ganun. Kumusta ang pag-aaral mo, anak? Igihan mo pa, anak, ha? Para naman, balang araw, makapagtapos ka ng pag-aaral. Nandito lang si nanay para sa'yo. Miss na din kita, anak. Miss na ko na din kayo dyan sa Pinas. Anak, kumusta ang tatay mo?
sabi sa tatay mo na namimiss ko na siya. Alam mo, anak, napakaganda ng lugar dito. Napakadaming magagandang tanawin. At alam mo, napakaganda ng amo ko. Kahit medyo malupit siya sa akin. Anak, ibababa ko na ang telepono ha. Mag-ingat kayo dyan. Nay, napatawag po kayo. Kumusta na po kayo dyan, Nay? Mag-ingat po kayo dyan palagi, Nay, ha? Kwenta mo naman sa akin, Nay. Marami bang magagandang tourist spot dyan? Nay, kumusta na po kayo? Okay na po ba talaga kayo dyan? Hindi po ba malupit yung amo nyo? Nay, kung malupit at masama po yung ugali ng amo nyo, umuwi na lang po kayo dito sa Pilipinas, Nay. Mabubuhay na naman po tayo dito, hindi ba? Nay, miss na miss ko na po kayo. Miss na miss ka na po namin ni tatay. At Nay, alam mo ba, malapit na po yung graduation namin. Sana naman po, makauwi ka. At Nay, may medalya po akong matatanggap. Laan ko po yun para sa'yo, para sa paghihirap niyo po. Mag-ingat po kayo palagi, Nay, ha? Tawag po kayo ulit sa amin. Bye, Nay. Ingat po kayo dyan. I love you, Nay. Sakit na talaga ng katawan ko. Aray, sakit na ng baywang ko. Pero kailangan ko itong tapusin. Napakarami ko pang gagawin. Magagalit na naman yung malupit kong amo ngayon. Tapos ang paghuhugas ko ng pinggan dito. Maglalaba pa ako mamaya. Paano na ito ngayon? Sarap na higa yung katawan ko pero ayaw pa. Hindi pa ito pwedeng higa. Dami ko pang gagawin. Susan? Ano ito? Ba't ang dumi-dumi ng bahay? Bakit? Hindi ka ba naglinis? Kaya kita binabayaran para maglinis ka sa buong bahay. Umalis ako para magpaganda. Para maiwas sa stress. Pagdating ko, bumungad sa akin ang ganitong kadumi na bahay? My God, Susan! Hindi kita binabayaran para matulog-tulog lang. Maglinis ka ng buong bahay. Kung kinakailangan kainin mo ang makikita
anong dumi dyan ay kainin mo. Alang-alang para malinis ang aking bahay. Para malinis ang aking mansyon. Ma'am, naglinis naman po ako. Baka siguro po yung aso pumasok. Ang dumi-dumi po ng paa, kaya po nadumihan yung sahig natin. Ma'am, promise po. Naglinis po talaga ako ng buong araw. Pasensya na po. Hindi na po mauulit, ma'am. Maawa na po kayo sa akin. Pagod na po ako. Ano naglinis ang sinasabi mo? Eh, ang dumi-dumi. Hindi mo ba nakikita yan? Ano ka, bulag? Linisin mo ng maigi. Yung mga aso, napakain mo na ba? Yung mga pusa ko, napakain mo na. Yung mga kotse ko doon sa garahe, nalinisan mo na? Oh, may dumating ba ditong tao? Magugupit-gupit dyan sa halaman ko sa labas. Mag-aalaga dyan sa hardin. Oh, anong gagawin ko ngayon? Ako maglilinis? Hindi na lang kita susunduhan. O ako na lang din naman ang maglilinis. Ayusin mo ang trabaho mo, Susan. Hindi kita pinagtatrabaho para matulog-tulog lang. Ano ba naman kayo? Kaya nga kayo pinagsusunduhan eh. Magtrabaho naman kayo ng maigi. Sana na lang hindi ako umuwi ng maaga. Tawagin mo yung driver. Sabihin mo aalis ako. Aalis ulit ako. At sana naman, pagbalik ko, Susan, makintab na itong buong palasyo ko. Itong buong bahay ko. At huwag na huwag mong kakalimutan yung mga aso ko. Yung pusa ko. Pakainin mo. Di ba rin hindi ka kumain? Kumain na sila. Mare, naaalala mo ba yung anak ni Susan? Oo, yung babae. Yung nag-aaral? Sa kolehiyo? Oo, yun Mare. Di ba anak yun ni Maring Susan? Sa tingin mo, makakapagtapos kaya yan? Hindi yan makakapagtapos ang pag-aaral, Mare. Hindi yan makakatapos sa kolehiyo. Alam mo kung bakit? Dahil mabubuntis lang yan. Lalo na ngayon, nawala na yung nanay niya na ng ibang bansa na. Ano bang malay ng tatay kung may ginawang kabulastugan yung anak nila? Hindi ba, Mare? Tingnan mo, Mare, hindi yan makakapagtapos. Ano, mag-aral kang mabuti. Nang sa ganun ay masuklian natin ang sakripisyo ng iyong ina na nangingibang bansa. Anak, mahal na mahal ka namin. Proud kami sa iyo ng nanay mo. Mahal na mahal kita, anak. Palagi mong tatandaan, anak. Nandito lang si tatay para sa iyo. Thank you, Lord. Graduate na po ako. Malapit na po. At sana, sa pag-graduate ko, uuwi si nanay. At sa pag-uwi ni nanay, maipagmamayabang na po ako sa kanya. Nay, ito po oh, graduate na po yung anak niyo. Graduate na po yung unikaihan niyo. Graduate na po ang unikaihan niyo. Diba ako naman po ang dahilan kaya umalis kayo. May ipagmamayabang na po talaga ako kay nanay kasi graduate na ako. Ang saya-saya pala sa pakiramdam, nag-graduate na ako. Pero alam mo kung ano yung mas pinakamasaya? Sana uuwi na si nanay at hindi na babalik sa Canada. At sana maging mabuti na kami dito, maging maayos na kami dito sa Pilipinas. Surprise! Masaya ka ba, anak? Nakita mo na si nanay? Matagal din tayo hindi nagkita. Di ba? Natupad yung wish mo na uuwi si nanay sa iyong graduation. Alam mo, anak, proud na proud sa'yo si nanay. Dahil may pagmamayabang ka na sa akin. Nakagraduate ka na kahit wala ako sa iyong tabi. Pero alam mo naman, hindi ba? Na kaya ako ng ibang bansa, alang-alang sa'yo para makapagtapos ka na ng pag-aaral. Kaya ito na, graduate ka na, anak. Kaya alam mo ba, may maganda akong balita sa'yo. Hindi
na ako babalik sa Canada. Dahil mabubuhay na naman tayo dito at hindi naman siguro ganun kahirap ang buhay. Dahil napagtapos ko naman kita ng pag-aaral. Masaya ka ba, anak? Congratulations, anak. May medalya ko pa talaga, ha? Para po ba yan sa akin? Yan. Congratulations, anak. Proud na proud si nanay sa iyo. I love you, anak. Nay? Ikaw po ba yan? Oh my God! Nay? Ikaw po ba talaga yan? Ay, thank you, Lord. Natupad po yung kahilingan ko na umuwi si nanay sa graduation ko. Nay, na-miss kita. Miss na kita, Nay. Alam mo, Nay, nahihirap ako kasi matagal kang nawala sa amin. Pero thank you po. Kasi, Nay, maraming salamat po dumating po kayo sa graduation ko. Alam mo, Nay, may mga medalya po ako. Para po ito sa iyo, Nay. Alam mo kung bakit? Kasi alam ko, umalis kayo ng Pilipinas para po sa akin. Para mabigyan po ako ng magandang buhay. Para mabili ko po yung mga gusto ko. At yung mga luho ko. At para rin po makapagtapos ako. Alam mo, Nay, miss na miss ko na namin. Miss na po kita, Nay. Miss ka na po namin ni Tatay. At alam mo ba, hindi po namin inaasahan na uuwi po kayo ngayon. Pero salamat, Nay. Kasi, at higit ako nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi, nakauwi po kayo sa graduation ko. Alam mo bang, triple po yung saya ko ngayon? Kasi nandito po kayo. At alam mo, Nay, mas lalo kang gumanda. Parang sa tingin ko nga, mas maganda ka po sa akin eh. Sana all na lang si nanay. Pero alam mo, Nay, kahit na-stress na yung uni kaiha mo, tuloy pa rin ang buhay. Pero ang pinakamahalaga, graduate na po ako. Gagraduate na po ako ngayon. Masaya ka po ba, Nay, para sa akin? Thank you po, Nay, ha? Sa lahat po ng sakripisyo at sa lahat po na ibinigay mo sa akin. Maraming salamat po, Nay. I love you, Nay. Sana naman, Nay, hindi ka nang babalik ng Canada. Alam mo, Nay, mas matutuwa ako pag hindi ka nang babalik ng Canada. Totoo, Nay?